Sunod-sunod na notifications ang lumabas na naglalaman ng pag-delete ng system. Lahat ng limitasyon sa kapangyarihan ni Jinwoo ay mawawala na. Sa pagkawala ng mga limitasyon, lahat ng commander rank na Shadow Soldiers ay makukuha pabalik ang kani-kanilang full power potential. Na-restore ang kapangyarihan ni Igris, samantalang kay Beru naman ay tumaas. Muli ay lumabas ang notification panel na nagtatanong kung i-delete na ang system. At ang naging sagot ni Jinwoo ay yes. Sa isang iglap, lumabas ang nakabubulag na liwanag mula sa itaas ng nagngangalit na kalangitan. Biglang umihip ang umiikot na hangin dahilan para mapaatras ang Monarch of Frost at ang Beast Monarch sa taglay nitong lakas. Guys, 500 likes ang goal natin sa video na ito. Mag-like at subscribe na kayo. Nasa dulo ng video natin yung mga shoutout. Napasigaw sa galit ang Monarch of Frost at tinanong si Sung Il-hwan kung hindi ba nito nauunawaan ang matinding panganib na dala ni Jinwoo sa oras na ito ay magbalik. Kung hindi agapan ay malalagay ang lahat sa alanganin dahil sa pagbabalik ng Shadow Monarch. Pero nanatili lamang si Sung Il-hwan na nakatayo sa harapan ng katawan ni Jinwoo na nababalot sa yelo. Nang gagalaiti sa galit ang Beast Monarch at sinabing naubusan na sila ng oras. Kaya humanda ang Monarch of Frost na makipaglaban at itinutok ang sandata kay Sung Il-hwan. Hawak ang dalawang sandata, humanda rin si Sung Il-hwan sa pakikipaglaban. Mabilis na sumugod ang Frost Monarch at Beast Monarch pero ang bilis at lakas na pinamamalas ng mga Monarchs ay kayang-kayang tumbasan ni Sung Il-hwan. Gamit ang sandata ng Frost Monarch at matatalim na mga kuko ng Beast Monarch, nagpakawala ang mga ito ng sunod-sunod na atake pero walang hirap itong iniwasan ni Sung Il-hwan. Wala ni isa sa mga atake ng Frost Monarch at Beast Monarch ang tumama dahil sa bilis ng pagkilos ni Sung Il-hwan. Muling umatake ang Frost Monarch pero mabilis na nakapunta si Sung Il-hwan sa likuran niya. Naglapat ang mga ngipin ng Frost Monarch sa galit. Habang abala sa pakikipaglaban sa Frost Monarch, sumugod mula sa likuran ang Beast Monarch. Sa kanyang obserbasyon, ang mga galaw ni Sung Il-hwan ay tulad ng isang sundalo na dumaan na sa maraming labanan dahil nagagawa nitong umiwas sa mga atake ng Frost Monarch habang kasabay na pinipigilan ang kanyang mga atake gamit ang sandata nito. Naghandang bumuga ng yelo ang Frost Monarch mula sa bibig nito pero bago pa mapakawalan ang atake, agad na nasipa ni Sung Il-hwan ang baba nito. Sa lakas ng sipa ni Sung Il-hwan, tumalsik ang Frost Monarch. Galit na sumugod ang Beast Monarch at tinangkang kagatin si Sung Il-hwan mula sa likuran. Pero masyadong mabilis si Sung Il-hwan, nagawa nitong tusukin sa bibig ang Beast Monarch. Napasigaw sa matinding sakit ang Beast Monarch. Pero walang sinayang na segundo si Sung Il-hwan at nagpakawala ng malakas na suntok sa tiyan ng Beast Monarch. Nagawa namang mahawakan ng Beast Monarch ang braso ni Sung Il-hwan at binalibag ito ng malakas sa lupa. Buong lakas na inalis ng Beast Monarch ang sandata na nakatusok sa bibig at galit na sumigaw na papatayin si Sung Il-hwan. Pero biglang natigilan ang Beast Monarch at napayuko dahil sa kakaibang kilabot na naramdaman. Marahang ibinaling ng Beast Monarch ang tingin at naglapat ang mga ngipin sa galit dahil hindi lubusan makapaniwala sa nasasaksihan. Ito pala ay dahil namulat na si Jinwoo at nagsimulang bumasag ang yelo na nakabalot rito. Sa mga sandaling iyon ay nabalot ng matinding takot ang Beast Monarch dahil alam nito na magsisimula pa lamang ang totoong laban. Samantala, pilit na tumayo ang Frost Monarch sa kabila ng matinding alikabok na bumalot rito nang lumagapak sa taas ng building mula sa pagkakasipa ni Sung Il-hwan. Wika nito na hindi na ulit ubra ang atake ni Sung Il-hwan. Hiniling ng Frost Monarch na sabay ulit silang umatake ng Beast Monarch pero natigilan siya sa pagsasalita dahil sa biglang pagsuko ng Beast Monarch, hindi makapaniwala ang Frost Monarch. Hindi nito matanggap na susuko ang Beast Monarch sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan. Nagpaliwanag ang Beast Monarch at sinabing pinal na ang kanyang desisyon na atras na siya sa laban dahil nararamdaman niya ang biglang pagbabago ng mana sa paligid. Alam niyang paparating na ang Shadow Monarch. Galit nitong tinanong ang Beast Monarch kung paano na ang kanilang usapan na tatalunin ang Shadow Monarch. Wika ng Beast Monarch na nangako siyang tutulong sa human form ng Shadow Monarch pero dahil tuluyan nang na-revive ang Shadow Monarch, tinatapos na niya ang usapan nila. Dismayado ang Frost Monarch sa pagiging duwag ng Beast Monarch. Pero ang Beast Monarch, nanindigan sa kanyang desisyon. Wika nito na hindi lubusang nauunawaan ng Frost Monarch ang kanyang dahilan dahil hindi pa nito nararanasan ang tunay na lakas ng Shadow Monarch. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng Beast Monarch, naglapat ang mga ngipin ng Frost Monarch sa galit. Unti-unti ay nag-transform ang Frost Monarch. Itinusok ng Frost Monarch ang kanyang trident sa lupa, at sa isang iglap ay napalibutan siya ng nagngangalit na ipo-ipo ng mga ice spears. Nagkagulo ang mga hunters na malapit sa battlefield. Sumigaw ang isa sa mga hunters na siguruhing wag matatamaan ng mga ice spears. Ang isa naman ay inuutusan na umalis na ang lahat bago pa mahuli ang lahat. Pero sa kabila ng matinding panganib na dala ng ipo-ipo, ay hindi nagpatinag si Sung Il-hwan.
Nanatili ito na nakatayo sa harapan ni Jinwoo at ginagawa ang lahat para protektahan ang anak sa mga paparating na Ice Spears. Habang pinapanood ang ginagawang paglaban ni Sung Il-hwan, hindi maunawaan ng Frost Monarch kung bakit nagawa siyang labanan ng mga pipitsubing tao. Itinaas ng Frost Monarch ang kanang kamay at nagpalabas ng higanting bloke ng yelo para ibagsak kay Sung Il-hwan at Jinwoo para tuluyan ng mamatay ang mga ito. Agad na napagtanto ni Sung Il-hwan na hindi lamang sila ang balak nitong patayin sa oras na ibagsak ang malaking bloke ng yelo. Habang abala sa pag-isip ay sinubukan pa ni Sung Il-hwan na umiwas sa paparating na Ice Spear pero natamaan na siya sa braso. Malakas na tunog ang dumagundong sa buong Seoul at makikita ang mabilis na pagbulusok pababa ng bloke ng yelo sa kinatatayuan ni Sung Il-hwan at Jinwoo. Pero bago pa man tuluyang bumagsak ang bloke ng yelo, biglang may sumulpot na shadow figure na kumukilos ng napakabilis at winasak ang bloke ng walang kahirap-hirap. Ang shadow pala ay si Beru. Tuluyang nadurog ni Beru ang bloke ng yelo sa maliliit na piraso. Hindi makapaniwala si Sung Il-hwan at inakalang ang Shadow Monarch na ito. Sunod na lumabas si Igris na nakasuot ng itim na armor at may dalang malaking sandata. Wika nito kay Sung Il-hwan na huwag maliitin ang kanilang hari sa kapangyarihang pinamalas ni Beru dahil walang katumbas ang kanilang lakas sa totoong Shadow Monarch. Samantala, napako sa kinatatayuan ang Frost Monarch at makikita sa mukha nito ang pagkabigla na tuluyang nakawala ang Shadow Monarch sa kanyang binding spell. Hindi ito lubusang makapaniwala na pati ang mga commander rank na Shadow Soldier ay nagawang makuha pabalik ang kani-kanilang kapangyarihan. Makikita ang kalmadong paghakbang ni Jinwoo palabas ng yelo, habang may maliit na ngiti sa mga labi. Nagsalita si Jinwoo na kaya dapat hindi basta naniniwala sa mga propsiya. Sabay na lumuhod si Beru at Igris bilang pagbibigay-pugay sa pagbabalik ng Shadow Monarch. Sinipat ni Jinwoo ang buong battlefield at napansin na wala na ang Beast Monarch. Nanatili lamang nakatayo ang Frost Monarch na puno ng takot at pagkabigla. Nagsalita si Jinwoo at sinabing walang karapatan ang kahit na sino na umalis ng walang pahintulot niya. Nanatiling nakatayo ang Frost Monarch habang nakatingin kay Jinwoo. Hindi nito lubusang matanggap ang malaking agwat ng kanilang kapangyarihan. Sa isip nito, parang may pader na naghahati sa kanilang dalawa na kahit anong gawin niya ay hindi niya magagawang malagpasan. Gamit ang perception range, lumabas ang isang bilog na enerhiya mula kay Jinwoo at pinalibutan siya kasama sina Beru at Igris. Pero ang bilog na enerhiya, unti-unting lumaki hanggang masakop ang buong South Korea pati na ang buong mundo. Sa wakas ay bumulong si Jinwoo na nahanap na niya ang kanyang target. Habang abala si Jinwoo, nakaramdam ang Frost Monarch na pagkakataon na niya iyong sumugod kay Jinwoo. Sa isip ng Frost Monarch na kahit malaki ang pagkakaiba sa kanilang lakas, kailangang kunin niya ang pagkakataong abala si Jinwoo dahil kung hindi, wala siyang ibang patutunguhan kundi kamatayan. Ibinuhos ng Frost Monarch ang lahat ng kanyang lakas sa pagbato ng Trident kay Jinwoo. Pero sa kabila ng nag-uumapaw na lakas ng Trident, madali itong napigilan ni Jinwoo gamit ang Ruler's Authority. Bumaluktot at nagkasira-sira ang Trident dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Jinwoo. Nanlaki ang mga mata ng Frost Monarch at gulat na gulat sa nasaksihan. Hindi ito makapaniwala kung paanong nagawa iyon ni Jinwoo. Sa isip ng Frost Monarch na maaaring ito na ang tinutukoy ng Beast Monarch na totoong kapangyarihan at kakayahan ng isang Shadow Monarch at isang Fragment of Brilliant Light. Nagsalita si Jinwoo at sinabing ipapahuli na ang Frost Monarch dahil asikasuhin munang patayin ang Beast Monarch. Samantala, makikita ang paglabas ng Beast Monarch sa isang gubat mula sa portal. Nagsisisi ito na nakipagtalo pa sa Frost Monarch, maraming minuto ang nasayang sa kanyang pagtakas. Muntik na siyang maabutan ng Shadow Monarch, malalagay pa sana siya sa kapahamakan. Habang humahakbang papasok ng gubat ay napagdesisyonan ng Beast Monarch na magtago muna sa gubat habang hindi pa bumabalik ang King of Dragons. Pero biglang natigilan ang Beast Monarch nang makita si Jinwoo na nakatayo sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ng Beast Monarch dahil sa nag-umapaw na kapangyarihan mula kay Jinwoo. Para sa Beast Monarch, ang presensya ni Jinwoo ay sumisigaw ng kamatayan. Biglang napaluhod ang Beast Monarch at tinanggap ang katotohanan sa mga sandaling iyon, ay kaharap na niya muli ang Shadow Monarch na ang kapangyarihan ay malabo niyang mapagwagian o mapagtaguan. Kusang loob na yumuko ang Beast Monarch sa harapan ni Jinwoo bilang pagsuko at nagpapakumbabang humingi ng patawad. Wika ng Beast Monarch na wala siyang balak pang makipaglaban kay Jinwoo at kung pagbibigyan na patawarin sa mga nagawang kasalanan ay gusto niyang maging kakampi ng Shadow Monarch. Dagdag pa ng Beast Monarch na kasama ng King of Dragons at ng kanyang army, makikipagtulungan sila kay Jinwoo. Sa malamig at walang kainte-interes na boses, sumagot si Jinwoo na tatanggapin niya.
Gumuhit ang malaking ngisi sa mukha ng Beast Monarch sa pag-aakalang naloko na niya si Jinwoo pero doon siya nagkakamali. Pinutol ni Jinwoo ang pagsasalita ng Beast Monarch tungkol sa pagsisilbi nito at sinabing bago siya tuluyang pumayag sa alok nito, kailangan munang makaligtas ng Beast Monarch sa 5 atake na kanyang ibibigay bilang kapalit ng 5 sugat sa dibdib niya mula sa mga kuko nito. Nanlaki ang mga mata ng Beast Monarch nang mapagtanto na bigo siyang lokohin si Jinwoo. Walang balak si Jinwoo na patawarin siya. Nagpakawala ng dumadagundong na sigaw ang Beast Monarch sa galit. Hindi niya matanggap ang pang-insultong ginawa ni Jinwoo. Galit na nagsalita ang Beast Monarch at sinumpang hindi aalis si Jinwoo sa labanan ng walang galos kahit ikamatay pa niya. Tuluyang nag-transform ang Beast Monarch sa totoo nitong anyo na higanteng halimaw. Ang isa niyang kamay ay inilabas ang Kamish Dagger habang ang isa naman ay nakapamulsa lamang. At tila sa isang kisap mata, naglahong parang hangin sa bilis si Jinwoo sa harapan ng Beast Monarch. Sinubukang hanapin ng Beast Monarch kung nasaan si Jinwoo pero huli na ang lahat. Naramdaman na lamang ng Beast Monarch ang nakakaubos hiningang sakit nang gumuhit ang Kamish Dagger sa kanyang laman. Nagawa pala ni Jinwoo na maputol ang isa sa mga paa ng Beast Monarch. Nagkalat ang dugo ng Beast Monarch habang nagpapalahaw ito sa sakit. Matalim na tumingin si Jinwoo sa Beast Monarch at sinabing may 4 pang natitirang atake. Samantala, sa Seoul kung saan naiwan ang Frost Monarch na nakikipaglaban kay Igris, makikitang pinag-aralan nitong mabuti ang kanyang sitwasyon. Sa palagay niya ay hindi magiging mahirap ang pakikipaglaban kay Beru na abalang magpagaling ng mga sugatang hunters. Pero malakas ang pakiramdam niyang mahihirapan siya kay Igris, ang Knight of Death, ang isa sa mga pinakamalakas sa Shadow Army. Alam ng Frost Monarch na ngayong nagagamit na ni Igris ang buong kapangyarihan nito, makakapag-regenerate ito kahit ilang beses pa nitong gustuhin gamit ang mana ni Jinwoo samantalang siya ay halos naubos na nang mag-transform siya. Mula sa kinatatayuan ay tumalon ang Frost Monarch para marating ang tuktok ng building kung saan nakatayo si Igris at umamba ng atake pero mabilis na umiwas si Igris. Nagbanta ang Frost Monarch kay Igris na huwag nang subukang lumaban dahil hindi ito tatagal. Imbes naman matinag sa pagbabanta, nanatili lamang na nakatayo si Igris. Bigla ay lumabas si Jinwoo sa isang portal sa tabi ni Igris. Nanlaki ang mga mata ng Frost Monarch sa gulat pero hindi dahil sa pagdating ni Jinwoo kundi sa ibinagsak nitong 2 malalaking kuko na parehas duguan. Wika ni Jinwoo na patay na ang Beast Monarch. Hindi makapaniwala ang Frost Monarch na nagawang patayin ni Jinwoo ang Beast Monarch sa ilang minuto lamang nitong pagkawala. Nagsalita ulit si Jinwoo at sinabing ang pagkamatay ng Plague Monarch, Beast Monarch, at Frost Monarch ay magsisilbing babala sa ibang monarch. Napasigaw sa galit ang Frost Monarch dahil sa insulto at nagpakawala ng mga Ice Spears. Pero agad na kumilos si Jinwoo at tinarget ang Frost Monarch sa dibdib gamit ang Kamish Dagger. Sumambulat ang dugo ng Frost Monarch. Desperado na makaganti, inipon ng Frost Monarch ang natitirang lakas at sinubukang magpakawala ng Ice Breath pero mabilis na lumapit si Jinwoo at tinakpan ang bibig ng Frost Monarch. Gamit ang Kamish Dagger, muling sinaksak ni Jinwoo ang Frost Monarch sa dibdib. Wika pa ni Jinwoo na namatay ang Beast Monarch sa ika-4 na atake, gaano kaya ang itatagal ng Frost Monarch? Napagsigaw sa matinding sakit ang Frost Monarch at unti-unting bumalik ang anyo sa pagiging tao hanggang sa tuluyang maglaho. Makikita ang pagliwanag at pagbalik ng kalangitan sa normal sa buong Seoul dahil natapos na ni Jinwoo ang laban. Mabilis na lumapit si Beru kay Jinwoo at agad na tinanong ni Jinwoo ang taong tumulong sa kanya. Iniisip niya kung nawala na ito bigla kagaya ng pagsulpot nito habang nasa empty void siya. Nilibot niya ng tingin ang buong battlefield at natigilan nang makita ang isang dagger. Lumuhod si Jinwoo para pulutin ang dagger at laking gulat niya nang makilala ang patalim. Samantala, sa isang tagong lugar, makikita ang bakas ng mga dugo sa pader na nagmumula kay Sung Il-hwan. Nakaupo ito at nakasandal sa pader habang mabibigat ang hininga mula sa natamong mga sugat sa pakikipaglaban sa Frost Monarch at Beast Monarch. Malungkot man ay batid ni Sung Il-hwan na ito ang kapalit ng pagtanggap niya ng kapangyarihan mula sa mga rulers. Pero natigil si Sung Il-hwan sa pag-isip nang may maghagis ng kanyang patalim sa kanyang paanan. Iniangat ni Sung Il-hwan ang tingin at nakita si Jinwoo na nakatayo sa kanyang harapan. Nagsalita si Jinwoo habang nakayuko at tinanong si Sung Il-hwan kung bakit umalis na naman ito nang wala man lang paalam. Makikita ang matinding lungkot at pangungulila sa mga mata ni Jinwoo nang tingnan si Sung Il-hwan at tinawag itong ama. Sa nakaraang episode nakita natin ang pakikipaglaban ng ama ni Jinwoo laban sa 2 monarch. Sa bandang huli ay nagtagumpay ito at tuluyan nang ang nagising si Jinwoo. Sa labis na pagkatakot agad na umalis ang Beast Monarch na labis namang ikinagalit ni Frost. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ginamit ni Jinwoo ang buong lakas ng Shadow Monarch at binalot ang buong mundo sa isang iglap ay natagpuan niya agad ang Beast Monarch at agad itong tinapos.
Pagkatapos nito ay sinunod naman niyang tapusin ang Frost Monarch. Sa pagtatapos ng episode na ito ay hinanap naman ni Jinwoo ang kanyang ama. Nagsimulang magpaliwanag si Sung Il-hwan sa totoong nangyari noong mawala siya sa isang malaking gate kung saan lumabas ang isang demonic beast. Kwento nito na pagkatapos natalunin ang dungeon boss, kailangang makaalis sa battlefield sa loob lamang ng isang oras. Pero wika ni Sung Il-hwan na wala siyang pagpipilian kundi ang manatili sa Dimensional Rift. Bagamat nagawang matalo ang dungeon boss ay masyado na siyang mahina para makaalis pa. Habang nakaupo sa kawalan, natagpuan si Sung Il-hwan ng mga rulers at nakipagkasundo sa kanya. Wika ni Sung Il-hwan, dahil naubusan na siya ng paraan para makatakas sa Dimensional Rift, tinanggap niya ang kasunduan na kapalit ng lakas na ipapahiram ng mga rulers. Tatalunin niya ang mga monarchs pati na rin ang Shadow Monarch na ipapanganak pa lamang. Tuluyang nakabalik ng Earth si Sung Il-hwan bilang ruler's emissary, dala ang mabigat na responsibilidad. Pero, ganun na lamang ang kanyang gulat na hindi niya magagampanan ng buo ang inatas ng mga rulers, dahil nasa katawan pala ni Jinwoo ang Shadow Monarch. Kaya walang nagawa si Sung Il-hwan kundi ang mag-obserba mula sa malayo, dahil hindi niya kayang saktan ang sariling anak. Samantala, ang mga rulers na walang ibang plano kundi pigilan ang pagbabalik ng Shadow Monarch ay biglang nagbago ang mga desisyon. Bigla ay nagbaba ng bagong utos ang Brightest Fragment na protektahan ang Shadow Monarch. Napagtanto ng mga rulers na para mapigilan ang iba pang mga monarchs ay kailangan nila ang kapangyarihan ng Shadow Monarch. Makikita ang pagbuhos ng ulan sa Seoul. Pero sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan, nanatili lamang si Jinwoo na nakatayo sa harapan ng ama at seryosong nakikinig rito. Nagpatuloy sa pagsasalita si Sung Il-hwan at sinabing tanging ang Shadow Monarch lamang ang may sapat na lakas at kapangyarihan para pigilan ang matinding kalamidad na dala ng pagdating ng mga sundalo ng King of Dragons na unang darating bago ang mga hukbo ng mga rulers. Malaking sugal ang ginawa ng mga rulers dahil hindi sila sigurado kung kanino papanig ang Shadow Monarch. Pero nang malaman ng mga rulers na piniling kumampi ng Shadow Monarch ng mga tao, iyon ang rason kung bakit nabigyan ng pahintulot si Sung Il-hwan na tulungan si Jinwoo. Makikita ang lungkot sa mga mata ni Sung Il-hwan habang nakatingin kay Jinwoo at sinabing hindi niya gustong makita siya ni Jinwoo sa ganoong kalagayan. Napayuko si Jinwoo at akmang magsasalita pero pinutol ni Sung Il-hwan ang kanyang sasabihin. Nagtanong si Sung Il-hwan kung kinamumuhian siya ni Jinwoo. Napatingin sa ibaba si Jinwoo at kahit mahirap, naging tapat siya na minsan ay nagagalit rin sa ama. Malungkot na humingi ng tawad si Sung Il-hwan. Habang nakatayo sa ilalim ng ulan, sinabi ni Jinwoo na noong nagsisimula pa lamang siya bilang hunter, minsan ay muntik na siyang mamatay. Buong akala niya ay hindi na makikita muli ang kanyang ina at kapatid, pero sa mga sandaling iyon, naisip niya ang ama. Aminado si Jinwoo na nagalit siya nang sumagi sa isipan ang ama sa bingit ng kamatayan, pero hindi niya maitatanggi na namimiss rin niya ang ama. Tuluyang umagos ang mga luha ni Jinwoo at tinatanong ang ama kung namiss rin siya nito. Hindi agad nakasagot si Sung Il-hwan dahil hindi inaasahan ang tanong ni Jinwoo. Hindi na napigilan ni Sung Il-hwan ang emosyon at tuluyang bumuhos ang mga luha. Wika nito na walang araw na hindi niya inasam na makasama muli ang pamilya. Makikita ang unti-unting paglaho ni Sung Il-hwan at sinabing kahit hindi siya nakikita ni na Jinwoo ay masaya siya na bantayan sila mula sa malayo. Pumilit tumayo si Sung Il-hwan at niyakap si Jinwoo saka bumulong na masaya siya na lumaki ng mabuti ang anak. Bumaha ang mga luha ni Jinwoo habang nakakuyom ang mga kamay at tinanong ang ama kung ang mga rulers ang nagkokontrol rito. Gumuhit ang mapait na ngiti sa mga labi ni Sung Il-hwan at sinabing binigyan siya ng pagkakataong pumili at pinili niya na protektahan ang anak at wala siyang pinagsisisihan kahit katiting sa naging desisyon. Tuluyang bumigay si Jinwoo at niyakap pabalik ang ama. Wika ni Jinwoo na gustong-gusto pa niyang makausap at makakwentuhan ng ama. Gusto pa niyang makasama ito ng mas mahabang panahon. Ngunit sadyang walang nagawa ang mga pakiusap at luha ni Jinwoo para pabagalin ang oras. Tuluyang naglaho si Sung Il-hwan pero bago mawala ay muli itong humingi ng tawad na hindi siya naging mabuting ama kay Jinwoo. Matinding katahimikan ang namayani sa mga sandaling iyon at tanging patak lamang ng mga ulan ang maririnig habang nakatitig sa kamay si Jinwoo na kanina lamang ay yakap pa ang ama. Unti-unting kinuyom ni Jinwoo ang kamay at sumigaw dahil sa matinding galit at lungkot. Samantala sa apartment na tinutuluyan ng pamilya ni Jinwoo ay makikitang nakatayo sa tabi ng bintana ang ina ni Jinwoo habang nakaupo naman sa sofa si Jina. Biglang nagsalita ang ina ni Jinwoo at sinabi kay Jina na handa na siyang lumipat ng tirahan. Wika nito habang tumutulo ang mga luha na pakiramdam niya ay pwede na silang umusad. Pero kasalungat ng ina, nagbanta si Jinwoo na pagbabayarin ang mga monarchs sa pagkamatay ng ama. Mararamdaman ang pait at paungulila sa sigaw ni Jinwoo na umalingaw sa buong Seoul. Ang araw na narinig ng mundo ang iyak ng Shadow Monarch ay siyang takda ng pagsisimula ng tunay na labanan na pinaghahandaan ng lahat. Magpapatuloy ang kwento sa masasayang sigawan ng mga tao dahil napagtagumpayan ni Jinwoo na matalo ang mga halimaw.
Maging ang mga reporters ay abalang ianunsyo na ligtas na sa kapahamakan si Thomas Andre, at ang mga hunters na sugatan ay isa-isa nang dinadala ng mga ambulansya sa mga ospital. Samantala sa headquarter ng Hunters Association, makikita si Woo Jin-chul na tahimik na, nakaupo at nakatitig sa isang malaking telebisyon. Pero hindi naman ito nanonood, ang totoo ay abala ito na alalahanin ang pangako ni Jinwoo na papatayin nito ang pumatay kay Chairman Go Gun-hee. Gumuhit ang mapait na ngiti kay Woo Jin-chul nang mapagtanto na tinupad ni Jinwoo ang pangako nito. Yumuko si Woo Jin-chul at lumuluhang nagpasalamat kay Jinwoo, na sa wakas tapos na ang kabuluhan. Nag-anunsyo ang Hunter Bureau na ang mga halimaw na sumalakay sa syudad ay mga hindi pa kilalang demonic beast. Ang kaguluhang dulot ng mga halimaw ay nakakakilabot pero ang totoong kalamidad ay paparating pa lamang. Samantala, makikita ang daan-daang mga hunters na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo na nakaipon sa ilalim ng dambuhalang gate. Sa unahan ng mga hunters ay nakatayo si Liu Zigang at hinahangaan ang laki ng gate. Wika nito na kahit pa nagtipon ang mga hunters sa buong mundo ay pwedeng mahigop ang mga ito at mawala sa loob ng gate. Wika naman ni Thomas Andre na malapit nang magsimula habang nakatingala sa gate. Habang sa di kalayuan, hindi mapanatag si Woo Jin-chul dahil sa dami ng mga nagtipon na hunters. Inaalala niya kung ilan sa mga ito ang makakaligtas sa magaganap na dungeon break. Samantala, nanatiling kalmado si Jinwoo habang nakatayo sa unahan ng mga hunters at nakatingin sa gate. Sa tabi niya, nakatayo si Cha-hain at tahimik siyang pinagmamasdan. Ibinaling ni Jinwoo ang tingin kay Cha-hain. Wika ni Cha-hain na ngayon lamang niya nakita na kabado si Jinwoo. Bahagyang umiti si Jinwoo pero agad ring sumeryoso at sinabing malapit nang magbukas ang gate. Hindi nga naman nagtagal at tuluyang bumukas ang gate. Lumabas ang malaking hukbo na labis na kinagulat ng lahat ng mga hunters, pati na rin ni Jinwoo. Ang mga nilalang ay nakasuot ng kulay itim na armor at may malalaking pakpak na kagaya ng mga rulers. Kahit sino ay mamangha sa taglay nitong nakakakilabot na aura. Kasama ng mga ito ang iba't iba pang uri ng mga halimaw pati malalaking dragon. Sa kabila ng takot ay sumigaw ang isa sa mga hunters na humanda sa pag-atake. Humanda naman ang mga hunters pero natigilan ang lahat nang dumagundong ang boses ni Jinwoo na nag-uutos na itigil ang pag-atake. Gulat na gulat ang lahat at hindi maunawaan ang rason kung bakit pinatigil ni Jinwoo ang pag-atake. Nagsalita naman si Jinwoo at kalmadong sinabi na ayos lamang ang lahat. Aligagang napatingin si Choi Jong-in nang marinig ang sinabi ni Jinwoo. Hindi nito maintindihan kung bakit hindi pa atakihin ang mga halimaw habang nasa taas pa dahil mahirap kung malapitan ang magiging labanan. Pero hindi binigyang pansin ni Jinwoo ang tensyon na nangyayari sa paligid. Bagkus marahan siyang humakbang palapit sa isa sa mga nilalang at pinagmasdan ito ng puno ng kagalakan na tila ba matagal niyang inintay na makita ito. Walang ano-ano'y lumuhod ang nilalang kasama ng daan-daang hukbo at nagbigay galang kay Jinwoo. Nagpakilala ito bilang Grand Marshal Belyon at ipinarating ang malugod nilang pagbati kay Jinwoo bilang kanilang Panginoon. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Woo Jin-chul sa nasasaksihan, gulong-gulo sa kung ano ang nangyayari. Si Thomas Andre ay napatanong na lamang kay Lennart Nerman kung nakikita rin ba ang nakikita niya. Sumagot si Lennart at sinabing nakikita niya habang nanlalaki ang mga mata. Habang pinagmamasdan ang dragon ng buong pagkamangha ay napaisip si Jinwoo na kahit isa lamang sa mga dragon ay sapat na para lipunin ang mga tao pero may tatlong uri na natipon sa kanyang harapan. Ito ang tunay na Shadow Army, ang makapangyarihang hukbo na iniwan ng Shadow Monarch para sa kanya. Kasama ng mga Shadow Commanders niya, buo ang loob ni Jinwoo na mapapagtagumpayan nila ang nalalapit na labanan. Samantala, paglipas ng ilang araw, makikita na nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Korean Hunter Association para sa isang emergency meeting. Simula nang matalo ni Jinwoo ang mga demonic beasts, pati na rin ang misteryosong paglabas ng mga hukbo na kahalintulad ng mga demonic beast na nagbigay-pugay kay Jinwoo, sunod-sunod na ang mga natanggap nilang tawag. Habang ang American Hunters Bureau naman ay hinihingi ang lokasyon ni Jinwoo dahil bigla na lamang itong naglaho. Sa rami ng mga interesado na malaman ang totoong nangyari, gulong-gulo na ang Hunters Association kung ano ang uunahin. Pero ang mas problema nila ay kung nasaan na nagpunta si Jinwoo dahil maging sila ay marami ring katanungan. Wika ni Jin-chul na imbes na tawag mula sa mga interview requests, ay dapat tawag mula sa pamilya ng mga namatay sanang hunters ang natatanggap nila. Napayuko na lamang ang lalaki sa hiya. Paliwanag ni Woo Jin-chul na walang sino man ang naging handa sa paglabas ng hukbo ni Jinwoo, maski si Jinwoo ay nagulat sa pagrating ng libo-libong hukbo ng mga demonic beasts na lumabas sa dambuhalang gate. Napabuntong hininga na lamang si Woo Jin-chul at inisip kung ano ang ginagawa ni Jinwoo sa mga oras na yon.
Samantala, sa isang malawak na kabundukan, makikita ang libo-libong Shadow Army na nahati sa dalawang grupo. Sa gitna ay nakatayo si Jinwoo sa palad ni Tusk, habang sa kanyang tabi ay nakatayo si Bellion. Wika ni Bellion na ni minsan ay hindi niya naisip na magkaroon ng practice battle para sa ensayo ng mga Shadow Army. Wika naman ni Jinwoo na hindi naman mamamatay ang mga ito kaya ayos lamang na magkaroon ng practice battle. Pero laking gulat ni Jinwoo nang biglang lumapit si Beru at hiniling na subukin ang lakas kung papasa sa posisyon bilang isang Grand Marshal. Buo ang loob na hinamon ni Beru si Bellion sa isang laban. Ngumiti si Jinwoo at nagustuhan ang ideya ng labanan sa pagitan ng dalawang Shadow Commanders. Pumayag si Jinwoo at agad na nagharap si Beru at Bellion. Inilabas ni Beru ang matatalas nitong mga kuko, habang si Bellion ay hinugot ang malaki nitong espada mula sa lalagyan na nakalagay sa baywang nito. Napansin ni Jinwoo na kagaya ni Igris ay espada rin ang gamit ni Bellion, pero mas malaki ang sandata ni Bellion kumpara kay Igris. Dahil dito ay inisip ni Jinwoo na maaaring mas nakatuon sa lakas ang mga atake ni Bellion kaysa sa bilis. Sa hudyat ni Jinwoo ay mabilis na sumugod si Beru kay Bellion. Napaisip si Jinwoo na maaaring may tsansang manalo si Beru pero laking gulat niya nang magpakawala ng atake si Bellion at ang espada ay tila naging latigo na humagupit sa direksyon ni Beru. Mabuti na lamang at nagawang makaiwas agad ni Beru. Sinubukang umatake ni Beru pero agad na sinundan ni Bellion ng parehas na atake kaya wala nang naging kawala si Beru. Parang sa isang kisap mata ay makikita na nakahandusay sa lupa si Beru habang nakapulupot ang sandata ni Bellion sa buong katawan nito. Napatanong si Jinwoo kung tapos na ang laban. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng laki at bigat ng sandata ay mabilis kumilos si Bellion. Bukod sa bilis ay tunay na kahanga-hanga ang pinamalas nitong lakas sa bawat atake. Sa obserbasyon ni Jinwoo, ang isang atake ni Bellion ay sapat nang masira ang mundo sa kailaliman. Dito napagtanto ni Jinwoo kung bakit ito naging Grand Marshal. Pero nakita niya ang pagningas ng mga mata ni Beru at naisip na hindi dapat magpalagay loob si Bellion na tapos na talaga ang laban. Batid ni Jinwoo na ang pinakamalakas na katangian ng isang insekto ay ang hindi nito basta-basta pagsuko. Sinorpresa ni Beru ng atake si Bellion at nagawang ibaon ang mga kuko nito sa dibdib ng kalaban. Samantala sa Beijing International Airport, makikita na dinudumog ng mga reporters si Liu Zigang nang lumapag ito mula biyaheng South Korea. Isa sa mga reporters ang nagawang makalapit kay Liu Zigang at tinanong ang hunter kung bakit piniling tumulong sa South Korea kahit wala namang rason para tulungan ang mga hunters roon. Napangisi si Liu Zigang at sinabing kung sino man ang nagsabi ng mga salitang iyon ay walang alam. Nagulat ang reporter sa binitawang salita ni Liu Zigang. Tuluyang nakalabas ng airport si Liu Zigang at pinaliwanag na alam niya sa sarili na hindi niya kayang talunin ang mga demonic beasts na kinaharap ni Sung Jinwoo kaya nagpunta siya sa Korea para tumulong rito. Dahil sa oras na hindi mapigil ang demonic beast sa South Korea ay malamang sa malamang, susunod na bansang atakihin ng mga ito ay ang China dahil nasa itaas lamang ang bansa nila. Pero natigilan ang lahat at nanlaki ang mga mata ni Liu Zigang nang makita ang isang gate na namumuo sa kalangitan. Napuno ng pagkabahala at takot ang mga tao habang nakatingin sa itaas. Samantala sa isang madilim na lugar makikita ang isang itim na figura ng lalaki na nagsasalita tungkol sa pagpanig ng Shadow Monarchs sa mga tao. Ngumisi ang lalaki at sinabing siya na ang bahala kay Jinwoo. Kailangan niyang pigilan ang pagkaubos ng kanilang hukbo. Tinawag nito ang kanyang hukbo at mula sa likuran nito ay nagsilabasan ang mga higanteng dragon. Nag-utos ito na maghanda ang mga dragon para makipaglaban.